Umalingaw-ngaw ang malakas na tugtog sa isang marangyang rooftop party sa New York. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsisilbing tanawin para sa mga taong abala sa pagsasaya. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Rafael Ilustre, hawak ang isang bote ng mamahaling champagne na halos wala ng laman. May pagkabagot sa kanyang mga mata. Paulit-ulit na lang ang ganitong eksena. Ang ingay, ang mga peking ngiti, ang walang katapusang pag-inom. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa Pilipinas. Padabog niya itong sinagot. What? Rafael, umuwi ka na. Ngayon din. Boses yon ng kanyang ama, si Don Ricardo Ilustre. May bigat at pag-aalala sa bawat salita nito. Napangiwi si Rafael. Dad, come on. I'm in the middle of something. Walang in the middle of something. The company is in chaos. Kailangan ka rito. Sigaw ng ama sa kabilang linya. Wala akong pakialam sa kumpanya nyo. Mabilis na sagot ni Rafael. Isang sandaling katahimikan. Kung wala kang pakialam sa kumpanya. Mahinahon, ngunit may diing sabi ni Don Ricardo. Baka gusto mong malaman ng lahat ang nangyari dito sa New York 2 taon na ang nakalipas. Napatigil si Rafael. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala. Ang banta ng kanyang ama ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. I'll be there. Malamig niyang sagot bago pinatay ang tawag. Pagkalipas ng 2 araw, sinalubong siya ng pamilyar na init ng Maynila at ng mas malamig na titig ng kanyang mga magulang sa loob ng kanilang mansyon. Ang bawat gamit ay sumisigaw ng yaman, ngunit ang hangin sa pagitan nilang tatlo ay puno ng tensyon. Dahil sa pagiging iresponsable mo, Rafael, muntik nang mawala sa atin ang lahat. Simula ni Don Ricardo. So ano na naman ang parusa ko? Walang ganang tanong ni Rafael habang umuupo sa isang antigong sofa. Hindi ito parusa. Isa itong rehabilitation. Sabi ng kanyang ina, si Doña Elena, na may bakas ng lungkot sa muka. Magsisimula ka sa pinakamababa at may gagabay sa'yo. Natawa si Rafael. Gagabay? Sino? Isa na namang mamahaling therapist? Hindi. Matigas na sabi ni Don Ricardo, isang tao na magtuturo sa'yo ng halaga ng pagpapakumbaba at sipag. Biglang bumukas ang pinto ng sala at pumasok ang isang babae. Simple lang ang suot nitong uniforme ng kasambahay. Ang kanyang buhok ay nakatali at ang kanyang muka ay walang kolorete, ngunit may liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi pamilyar kay Rafael. Siya si Mariquit Ramos, ang magiging supervisor mo. Pagpapakilala ni Don Ricardo. Tinitigan ni Rafael ang babae mula ulo hanggang paa. Isang probinsyana, isang katulong, at ito raw ang magiging supervisor niya. Isang malaking insulto. Magandang umaga po, Sir Rafael. Magalang na bati ng babae. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ako po si Kit. Isang mapanuyang ngiti. Yang ngiti ang gumuhit sa labi ni Rafael. Lumapit siya rito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangmamaliit. Kit, so ano ang unang ipapagawa mo sa akin? Ang maglinis ng sapatos mo? Hindi natinag si Kit. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi po, sir. Ang unang trabaho niyo po ay sa kuwadra. Nawala ang nangiti ni Rafael. Ano ang sabi mo? Kailangan niyo pong linisin ang kwadra ng mga kabayo. Ulit ni Kit. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Simulan na po natin. Tinalikuran siya ni Kit at nagsimulang maglakad palabas. Naiwan si Rafael na nakatayo. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang nag-iisang tagapagmana ng Ilustre Corporation, maglilinis ng dumi ng kabayo? Ito na marahil ang pinakamababang antas na narating ng kanyang buhay. Ang amoy ng dayami at dumi ng kabayo ang gumising sa diwa ni Rafael. Isang amoy na hinding-hindi niya inakalang malalanghap niya sa buong buhay niya. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na kuwadra. Suot ang isang mamahaling designer shirt na halatang hindi bagay sa lugar. Sa harap niya ay si Kit,
Suot ang simpleng damit trabaho, hawak ang isang pala at walis. May determinasyon sa kanyang mga mata. "Ito po, sir. Simulan niyo na po," sabi ni Kit. Iniabot sa kanya ang isang pala. Tinitigan lang ni Rafael ang pala na para bang ito ang pinakamaruming bagay sa mundo. "Seryoso ka ba? Hindi ko hahawakan yan." Hindi umimik si Kit. Kinuha niya ang isa pang pala at nagsimulang maglinis. Ang bawat galaw niya ay mabilis at sanay. Walang pag-aalinlangan, walang reklamo. Naiinis na pinanood siya ni Rafael. Ang bawat tunog ng pagkayod ng pala sa semento ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. "Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang magmamana ng lahat ng ito. Hindi ako dapat naglilinis ng tae." Tumigil si Kit at humarap sa kanya. "Alam ko po kung sino kayo, Sir Rafael. Pero ang dumi po, kahit anong yaman mo, dumi pa rin. Kailangan pong linisin." Isang simpleng sagot, pero tumama ito ng malalim kay Rafael. Napilitan siyang kunin ang pala. Sa una, ang bawat galaw niya ay alanganin at puno ng pagkasuklam. Ilang beses siyang nadulas at muntik nang matumba. "Hindi ganyan, sir," mahinahong sabi ni Kit. Lumapit ito at ipinakita ang tamang paraan. Dapat po mula sa bewang ang puwersa, hindi sa braso. Napansin ni Rafael ang mga kalyo sa kamay ni Kit. Mga kamay na sanay sa hirap. Bigla niyang naalala ang sarili niyang mga kamay. Makinis at sanay lang humawak ng manibela, ng sports car at baso ng alak. Habang naglilinis sila, nagsimulang magkwento si Kit tungkol sa kanyang buhay sa probinsya. Tungkol sa pagtatanim ng palay, sa pag-aalaga ng mga hayop, sa simpleng kaligayahan na dulot ng paglubog ng araw. "Doon po sa amin, ang kabutihan, ang pinakamalaking puhunan," sabi ni Kit habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. "Kahit wala kang pera, basta mabuti kang tao, may halaga ka." Hindi umimik si Rafael, nakikinig lang siya. Ang mga salita ni Kit ay parang hangin na pumapasok sa isang saradong silid. Biglang bumalik sa isip ni Kit ang dahilan kung bakit siya napadpad sa Maynila. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Mayumi, na may malubhang sakit sa puso. Naalala niya ang pangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para mapagamot ito. Ang sakit ng nakaraan, ang pagkalugi ng kanilang maliit na sakahan matapos maloko ng isang mayamang negosyante ay muling sumariwa. Ang karanasan na iyon ang nagturo sa kanya na maging maingat sa mga mayayaman, ngunit hindi nito sinira ang kanyang paniniwala sa kabutihan. Nakita ni Rafael ang biglaang paglungkot sa mga mata ni Kit. "May problema ba?" tanong niya. Ang boses niya ay bahagyang lumambot. Umiling si Kit at pilit nang ngumiti. "Wala po, sir. May naalala lang po ako." Maya-maya, nagpaalam si Kit para kumuha ng maiinom. Naiwan si Rafael na mag-isa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kapatid na babae, si Sofia na nasa New York. "Hey, Sof," malungkot niyang sabi. "Raf, what's wrong? You sound different." "Nothing. I miss you," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. "Mahal na mahal kita. Alam mo yan." "I love you too, big brother. Are you okay?" "Yeah, I'll be fine." Mula sa di kalayuan, narinig ni Kit ang huling bahagi ng pag-uusap. "Mahal na mahal kita." Napahinto siya. Isang kakaibang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Sino ang kausap ni Rafael? Isang kasintahan na naiwan sa New York. Ang prinsipe ng dilim na kinaiinisan niya kanina ay biglang nagkaroon ng ibang mukha. Isang mukha ng isang taong marunong din palang magmahal at hindi niya alam kung bakit. Pero ang isiping iyon ay mas nagpagulo sa kanyang nararamdaman. Ang kusina ng mansyon ay kasing laki ng buong bahay ni Kit sa probinsya. Kumpleto ito sa mga modernong gamit na ngayon lang niya nakita. Pero para kay Rafael, isa lang itong lugar kung saan nagmumula ang pagkain niya. "Anong lulutuin natin?" tanong niya. Tila isang batang napilitang sumama
sa isang field trip. Adobo po, sir. Nakangiting sagot ni Kit. Ang paboritong ulam ng mga Pilipino. Marunong po ba kayo? Umiling si Rafael. My chef does the cooking. Napabuntong hininga na lang si Kit. Sige po, tuturuan ko po kayo. Inilabas ni Kit ang lahat ng sangkap. Ang manok, toyo, suka, bawang at sibuyas. Ipinakita niya kay Rafael kung paano hiwain ang mga rekado. Sa una, alanganin ang pagkakahawak ni Rafael sa kutsilyo. Tila mas sanay pa siyang humawak ng golf club. Dahan-dahan po, sir. Baka masugatan kayo. Paalala ni Kit. At tulad ng isang hula, nangyari nga. Aray! Daing ni Rafael nang magtamo ng maliit na hiwa sa kanyang daliri. Agad na tumulo ang dugo. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Kit. Kinuha nito ang kamay ni Rafael at dahan-dahang hinugasan sa gripo. Ang pag-aalala sa mukha ni Kit ay totoo. Kumuha siya ng first aid kit at maingat na ginamot ang sugat. Habang nilalagyan ni Kit ng band-aid ang kanyang daliri, naramdaman ni Rafael ang lambot ng mga kamay nito. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa kanyang braso. Napatingin siya sa mukha ni Kit na nakatutok sa ginagawa. Sa malapitan, nakita niya ang simple nitong ganda. Aayos lang ako, sabi ni Rafa. Bahagyang inilayo ang kanyang kamay, kahit pa ang isang bahagi niya ay ayaw itong bitiwan. Ako na po ang maghihiwa, sabi ni Kit. Kayo na lang po ang magtimpla. Habang nagluluto sila, naging mas magaan ang pakiramdam sa pagitan nila. Nagkwento si Rafael tungkol sa buhay niya sa New York, pero ang mga kwento niya ay tungkol lang sa mga party at mamahaling bagay. Walang laman, walang kaluluwa. Biglang tumunog ang telepono ni Rafael. Si Joe Lim, ang karibal niya sa kumpanya. Rafael, may bigla ang board meeting bukas. Kailangan mong dumalo, sabi ni Joe sa kabilang linya. May pagkasarkastiko sa tono nito. Unless, gusto mo nang isuko ang trono mo sa akin. Nainis si Rafael. I'll be there. Pinatay niya ang tawag at ang magaan na pakiramdam kanina ay biglang nawala. Ang anino ng kanyang responsibilidad at ng mga taong gustong sumira sa kanya ay muling bumalik. May problema po ba? Tanong ni Kit. Napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Wala. Gulo lang sa kumpanya. Palaging may gustong manlamang, sagot ni Rafael. Ganyan po talaga ang buhay, sir, sabi ni Kit habang hinahalo ang adobo. Pero sa huli, ang tama pa rin po ang mananaig. Tiwala lang po. Ang simpleng salita ni Kit ay tila isang pampalubag loob. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may isang taong nakakaintindi sa kanya. Kahit pa hindi nito alam ang buong kwento. Pagkatapos kumain, nagpunta sila sa hardin para magdilig ng mga halaman. Isa pa sa mga gawain ni Pasi ni Rafael. Habang nagdidilig, may nahulog mula sa bulsa ng pantalon ni Rafael, isang lumang litrato. Ang litrato niya iyon, kuha sa New York. Magulo ang kanyang buhok, may malaking pasa sa kanyang pisngi, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Isang alaala ng isang gabing gusto na niyang ibaon sa limot. Isang gabi ng pagkakamali. Mabilis niyang pinulot ang litrato at akmang pupunitin. Sir, ano po yan? Huli na. Nakita na ni Kit ang litrato. Nakita na nito ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang tinatago. Ang kanyang kahinaan. Nagkatitigan sila. Nakita ni Rafael ang pagtataka, pag-aalala, at awa sa mga mata ni Kit. At sa hindi malamang dahilan, ang tingin na yon ay hindi nagpagalit sa kanya. Sa halip, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang kusina ng mansyon ay kasing laki ng buong bahay ni Kit sa probinsya. Kompleto ito sa mga modernong gamit na ngayon lang niya nakita. Pero para kay Rafael, isa lang itong lugar kung saan nagmumula ang pagkain niya. Anong lulutuin natin? Tanong niya. Tila isang batang napilitang sumama sa isang field trip. Adobo po, sir.
Nakangiting sagot ni Kit. Ang paboritong ulam ng mga Pilipino. Marunong po ba kayo? Umiling si Rafael. My chef does the cooking. Napabuntong hininga na lang si Kit. Sige po, tuturuan ko po kayo. Inilabas ni Kit ang lahat ng sangkap. Ang manok, toyo, suka, bawang at sibuyas. Ipinakita niya kay Rafael kung paano hiwain ang mga rekado. Sa una, alanganin ang pagkakahawak ni Rafael sa kutsilyo. Tila masanay pa siyang humawak ng golf club. Dahan-dahan po, sir. Baka masugatan kayo, paalala ni Kit. At tulad ng isang hula, nangyari nga. Aray! Daing ni Rafael nang magtamo ng maliit na hiwa sa kanyang daliri. Agad na tumulo ang dugo. Walang pag-aalinlangan. Lumapit si Kit. Kinuha nito ang kamay ni Rafael at dahan-dahang hinugasan sa gripo. Ang pag-aalala sa mukha ni Kit ay totoo. Kumuha siya ng first aid kit at maingat na ginamot ang sugat. Habang nilalagyan ni Kit ng band-aid ang kanyang daliri, naramdaman ni Rafael ang lambot ng mga kamay nito. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa kanyang braso. Napatingin siya sa mukha ni Kit na nakatutok sa ginagawa. Sa malapitan, nakita niya ang simple nitong ganda. Aayos lang ako, sabi ni Rafael. Bahagyang inilayo ang kanyang kamay. Kahit pa ang isang bahagi niya ay ayaw itong bitiwan. Ako na po ang maghihiwa, sabi ni Kit. Kayo na lang po ang magtimpla. Habang nagluluto sila, naging mas magaan ang pakiramdam sa pagitan nila. Nagkwento si Rafael tungkol sa buhay niya sa New York, pero ang mga kwento niya ay tungkol lang sa mga party at mamahaling bagay. Walang laman, walang kaluluwa. Biglang tumunog ang telepono ni Rafael. Si Joe Lim ang karibal niya sa kumpanya. Rafael, may bigla ang board meeting bukas. Kailangan mong dumalo, sabi ni Joe sa kabilang linya. May pagkasarkastiko sa tono nito, unless gusto mo nang isuko ang trono mo sa akin. Nainis si Rafael. I'll be there. Pinatay niya ang tawag at ang magaan na pakiramdam kanina ay biglang nawala. Ang anino ng kanyang responsibilidad at ng mga taong gustong sumira sa kanya ay muling bumalik. May problema po ba? Tanong ni Kit. Napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Wala. Gulo lang sa kumpanya. Palaging may gustong manlamang, sagot ni Rafael. Ganyan po talaga ang buhay, sir, sabi ni Kit habang hinahalo ang adobo. Pero sa huli, ang tama pa rin po ang mananaig. Tiwala lang po. Ang simpleng salita ni Kit ay tila isang pampalubag loob. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may isang taong nakakaintindi sa kanya, kahit pa hindi nito alam ang buong kwento. Pagkatapos kumain, nagpunta sila sa hardin para magdilig ng mga halaman, isa pa sa mga gawain ni Rafael. Habang nagdidilig, may nahulog mula sa bulsa ng pantalon ni Rafael, isang lumang litrato. Ang litrato niya iyon, kuha sa New York. Magulo ang kanyang buhok, may malaking pasa sa kanyang pisngi, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Isang alaala ng isang gabing gusto na niyang ibaon sa limot. Isang gabi ng pagkakamali. Mabilis niyang pinulot ang litrato at akmang pupunitin. Sir, ano po yan? Huli na. Nakita na ni Kit ang litrato. Nakita na nito ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang tinatago. Ang kanyang kahinaan. Nagkatitigan sila. Nakita ni Rafael ang pagtataka, pag-aalala, at awa sa mga mata ni Kit. At sa hindi malamang dahilan, ang tingin na yon ay hindi nagpagalit sa kanya. Sa halip, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang sakit sa mga mata ni Rafael ay hindi kayang itago ng kanyang pagkunot noo. Nakita ito ni Kit ng malinaw. Hindi ito ang mayabang na si Rafael. Ito ay isang taong may pasan-pasang bigat na hindi niya maunawaan. Sir Rafael, ayos lang po ba kayo? Mahinang tanong ni Kit. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Agad na nag-iwas ng tingin si Rafael. Pilit na ibinabalik ang pader sa pagitan nila.
Wala kang pakialam dito. It's none of your business. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Kit. Nakikita ko po ang sakit sa mga mata niyo. Hindi po yan maitatago ng galit. Hinarap siya ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At anong alam mo sa sakit? Ang buhay mo ay simple lang. Probinsya, pagtatanim, pagsisilbi. Anong alam mo sa mga problema ko? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kit. Marami po akong alam sa sakit, sir. Mas malalim pa po sa inaakala nyo. Ang sakit ng pagkawala, ng pangamba, ng pagkakanulo. Lahat po yan, naramdaman ko na. Ang kaibahan lang po, wala akong mansyon na mapagtataguan. Natigilan si Rafael. Ang bawat salita ni Kit ay tila isang sampal sa kanya. Walang halong panunumbat, puro katotohanan lang. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Kit hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang taong mas matatag pa sa kanya. Tumalikod si Rafael at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Iniwan si Kit sa hardin na may daladalang pagtataka at mas malalim na pag-aalala. Kinagabihan, hindi mapakali si Rafael. Uminom siya ng alak sa kanyang kwarto, mag-isa. Ang alaala ng litratong yon at ang mga salita ni Kit ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Isang aksidente. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay basag. Isang pagkakamali na hindi na maitatama. Dahil sa kalasingan, hindi na niya namalayang nakatulog siya sa sahig. Hawak ang baso ng alak. Kinabukasan, habang naglilinis si Kit sa study room ni Don Ricardo, may nahagip ang kanyang mga mata. Isang folder na bahagyang nakabukas sa ibabaw ng mesa. Hindi niya sinasadyang silipin, ngunit ang pangalang Joe Lim Takeover Proposal ay malinaw na nakasulat sa itaas. Naramdaman ni Kit ang kaba sa kanyang dibdib. May masamang balak si Joe Lim. At habang tinititigan niya ang folder, may isa pang dokumento sa ilalim nito. Isang report tungkol sa mga asset ng kumpanya. At nakakabit doon ang isang litrato. Si Joe Lim, nakangiti habang kausap ang isang babae. Si Elena Ilustre. Ang tiyahin ni Rafael. May kakaiba sa paraan ng kanilang pag-uusap sa litrato. Hindi ito isang ordinaryong pag-uusap ng mga kasamahan sa trabaho. May mas malalim na koneksyon, isang sikreto. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Kit. Ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala ni Rafael at tila hindi lang si Joe Lim ang kanyang kalaban. Nang gabing iyon, habang pabalik si Kit sa kanyang silid, narinig niya ang isang kaluskos mula sa labas, malapit sa gate ng mansyon. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana ng pasilyo. Sa dilim, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may nakita siyang isang anino. Isang lalaking nakaitim, tila nagmamasid. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa direksyon ng mansyon. Biglang lumingon ang lalaki, at kahit malayo, naramdaman ni Kit ang panlalamig ng kanyang buong katawan. May nagbabantay sa kanila. Hindi mapakali si Rafael. Ang imahe ng lalaking nagmamasid sa dilim na ikinuwento sa kanya ni Kit ay hindi maalis sa kanyang isip. Sino iyon? Ano ang kailangan nito? Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal sa loob ng sarili niyang pamamahay. Kailangan ko ng hangin, sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang susi ng kanyang sports car at naglakad palabas ng mansyon. Gabi na at tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga kuliglig at ang yabag ng kanyang mga paa sa graba. Pagdating niya sa malaking gate, bago pa man niya ito mabuksan, naramdaman niya ang isang malakas na hampas sa kanyang likod. Bumagsak siya sa lupa. Bago pa siya makabangon, dalawa pang lalaki ang lumabas mula sa dilim. Nakatakip ang kanilang mga mukha. Walang salita. Pinagsusuntok at pinagsisipa nila si Rafael. Sinubukan niyang lumaban. Nakaganti siya ng isang suntok, pero kulang iyon. 3 sila, 1 lang siya. Naramdaman niya ang mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang labi. Ang sakit, ang pagkahilo,
ang helplessness. Rafael! Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kilalang-kilala niya. Mula sa pinto ng mansyon, tumatakbo si Kit. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit sa kanyang kamay, may hawak siyang isang kawali. Layuan niyo siya, sigaw ni Kit. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Hindi siya pinansin ng mga lalaki. Itinuloy lang nila ang pagbugbog kay Rafael. Walang pag-aalinlangan, ibinuwelo ni Kit ang hawak na kawali at buong lakas na ipinalo sa ulo ng isa sa mga lalaki. Isang malakas na blag ang umalingaw-ngaw. Natumba ang lalaki, walang malay. Nagulat ang dalawa pa. Humarap sila kay Kit, na ngayon ay nakatayo sa pagitan nila at ni Rafael, handang ipagpatuloy ang laban gamit ang kanyang kakaibang sandata. Nagkatinginan ang dalawang lalaki at mabilis na tumakbo palayo. Binuhat ang kanilang kasamang walang malay, naiwan ang katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Kit kay Rafael, nanginginig ang buong katawan. Sir Rafael, ayos lang po ba kayo? Nakahiga si Rafael sa lupa, duguan at hirap huminga. Ngunit sa kabila ng sakit, ang nakikita lang niya ay ang mukha ni Kit. Ang babaeng kinamumuhian niya, ang babaeng itinuring niyang mababa, ay kakarating lang na isinugal ang buhay para sa kanya. Isang ngiti ang pilit na gumuhit sa kanyang labi. Salamat! Bulong niya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nagising si Rafael sa isang puting silid. Ospital. Masakit ang kanyang buong katawan, ngunit mas masakit ang katotohanang bumabalot sa kanya. Maya-maya, narinig niya ang mga boses mula sa labas ng kanyang kwarto, boses ng kanyang ama at ng kanyang tita Elena. Nagawa ni Kit ang parte niya ng maayos, sabi ni Elena. She performed her role well. The plan worked, sagot ni Don Ricardo. Kalahati na ang tagumpay natin. He needed this shock para magising siya sa katotohanan. Napatigil sa paghinga si Rafael. Ang mga salita ay tila mga punyal na sumaksak sa kanyang puso. Plano. Isang plano pala ang lahat. Ang pag-atake, ang pagliligtas ni Kit. Lahat ay isang palabas, isang malupit na palabas para turuan siya ng leksyon. Ang pasasalamat na naramdaman niya para kay Kit ay biglang napalitan ng matinding galit at sakit. Ginamit siya. Niloko siya ng sarili niyang pamilya at ng kaisa-isang taong nagsisimula na siyang pagkatiwalaan. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Kit. Ang kanyang mukha ay puno ng tunay na pag-aalala. Sir Rafael, gising na po pala kayo. Kamusta na po ang pakiramdam niyo? Tinitigan siya ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig na parang yelo. Wala na ang bakas ng pasasalamat. Ang nandoon na lang ay galit at pagkasuklam. Magkano? Mahinang tanong ni Rafael. Naguluhan si Kit. Po? Anong magkano? Magkano ang ibinayad sa iyo ng tatay ko para gawin ang palabas na to? Sabi ni Rafael. Ang bawat salita ay puno ng lason. Kasama ka pala sa plano nila. Ang galing mong umarte, Kit. Napaniwala mo ako. Hindi makapagsalita si Kit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Sir, hindi po totoo yan. Huwag ka nang magpanggap, sigaw ni Rafael. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng sakit. Umalis ka. Pero sir, sinabi kong umalis ka. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Tumulo ang mga luha mula sa mata ni Kit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Iniwan si Rafael na mag-isa sa gitna ng kanyang galit at wasak na puso. Ang bawat hakbang palayo sa kwarto ng ospital ay parang 1 milya ang layo para kay Kit. Ang mga salita ni Rafael, magkano ang ibinayad sa'yo, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Hindi niya maintindihan. Ang pag-aalala
na naramdaman niya ay totoo. Ang takot na halos ikamatay niya nang makita siyang binububugbog ay totoo. Ang tapang na nakuha niya mula sa kawali ay totoo. Paano iisipin ni Rafael na lahat ng yon ay isang palabas? Sinubukan niyang bumalik kinabukasan, dala ang isang mainit na sabaw, pero hinarang na siya ng mga gwardiya sa utos mismo ni Rafael. Umuwi si Kit sa kanilang maliit na bahay sa likod ng mansyon na wasak ang puso. Sinalubong siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Mayumi. "Ate, bakit ka umiiyak?" tanong ni Mayumi. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Niyakap ni Kit ang kanyang kapatid at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit. Ikinuwento niya ang nangyari. Ang akusasyon ni Rafael, ang pagtataboy nito sa kanya. "Pero bakit, ate? Kitang-kita ko kung paano ka nag-alala para sa kanya," sabi ni Mayumi. "Hindi ko alam, Mayumi. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali," hikbi ni Kit. Sa mga sumunod na araw, hindi na nagpakita si Rafael sa mansyon. Nalaman na lang ni Kit mula sa ibang kasambahay na lumipat ito sa isang condo unit sa syudad. Iniwan nito ang lahat. Isang hapon, habang nag-aaral si Mayumi sa sala, napansin niyang dumaan sa labas ng kanilang bintana si Tita Elena Ilustre. May kausap ito sa telepono. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang ate, hindi sinasadyang narinig ni Mayumi ang usapan. "Oo, tinanggihan niya ang pera. Matigas ang ulo ng probinsyanang yon," sabi ni Elena sa kausap. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkayamot. "Hindi ko inakala na magiging problema siya. She's becoming a threat." Isang sandaling katahimikan. "Hayaan mo na si Rafael. He's broken. Madali na siyang kontrolin ngayon. Ang importante, mapasa atin na ang lahat. Just follow the plan." Napatakip ng bibig si Mayumi. "Pera? Sino ang tinutukoy ni Tita Elena? Ang ate niya ba? Isang banta?" Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Mayumi. Habang naghahapunan sila ni Kit, ikinuwento niya ang lahat ng kanyang narinig. "Ate, narinig ko si Tita Elena. May sinasabi siya tungkol sa pera na tinanggihan mo raw. At sinabi niya na isa ka raw banta." Natigilan si Kit. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isip. Ang litrato ni Tita Elena kasama si Joe Lim, ang mga narinig niya tungkol sa takeover. At ngayon, ito. Hindi lang si Rafael ang biktima, siya rin. At may mas malaki at mas madilim na plano na nangyayari sa likod ng lahat. Ang sakit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang bagong damdamin, takot. Ngunit kasabay ng takot ay ang determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, hindi para sa sarili niya, kundi para iligtas si Rafael mula sa mga taong pilit sumisira dito. Kahit pa ang mga taong yon ay sarili nitong kadugo. Ang 4 na sulok ng inuupahan niyang condo unit ay nagsisilbing kulungan ni Rafael. Mga bote ng alak sa sahig, mga plato ng tirang pagkain sa mesa, at ang makapal na kurtina na ayaw niyang buksan. Dito niya tinatago ang sarili mula sa mundong nagkanulo sa kanya. Isang malaking palabas. Iyon lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ang kanyang ama, ang kanyang Tita Elena, at si Kit, lalo na si Kit. Ang bawat ngiti nito, ang bawat pag-aalala, ang bawat salita ng pampalubag loob. Lahat ay kasinungalingan, isang napakagaling na pag-arte. At siya ang tanga ay naniwala. Nagsimula siyang maniwala. Tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Walang emosyon niya itong pinatay. Paulit-ulit na silang tumatawag pero hindi niya sinasagot. Para saan pa? Para marinig ang iba pa nilang kasinungalingan? Binuksan niya ang telebisyon, naghahanap ng kahit anong makakapagpamanhid sa kanyang isip. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang balita sa negosyo. Joe Lim, itinalagang pansamantalang Chief Operating Officer ng Illustre Corporation. Nakatayo si Joe Lim sa harap ng mga kamera. Ang kanyang nangiti ay abot tenga.
Isang ngiti ng tagumpay. Parang sinuntok sa sikmura si Rafael. Habang nagmumukmok siya sa dilim, ang kanyang kaaway ay unti-unti nang inaagaw ang lahat. Nang dapat ay sa kanya, nawala na ang lahat. Ang tiwala ng kanyang pamilya na nalaman niyang peke pala, ang pag-asa na dala ni Kit na isa lang palang ilusyon. At ngayon, ang kumpanyang ipinamana sa kanya na unti-unti nang napupunta sa iba. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Congratulations, Dad. Your plan worked perfectly. Dahil sa galit at pagkasuklam, hindi na niya natiis ang manatili sa loob. Kailangan niya ng hangin. O marahil, kailangan niya ng mas marami pang alak. Naglakad siya palabas, walang tiyak na direksyon. Ang mga ilaw ng syudad na dati nagpapasaya sa kanya ay tila nangungutya na ngayon. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa mapadpad sa isang hindi pamilyar na lugar. At doon, sa kabilang panig ng kalye, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Kit, nakatayo ito, tila may hinihintay. Lumingon-lingon ito sa paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba at pag-iingat. Ang unang naramdaman ni Rafael ay galit. Gusto niya itong talikuran. Bahala siya sa buhay niya. She's a good actress. She can handle herself. Akmang tatalikod na siya nang may mapansin siyang dalawang lalaki na nakatayo sa isang madilim na eskinita. Hindi kalayuan mula kay Kit. Hindi sila gumagalaw. Nakamasid lang sila sa bawat galaw ng dalaga. Hindi sila ordinaryong tambay. May kakaiba sa kanilang tindig. May panganib. Biglang bumalik sa alaala ni Rafael ang imahe ni Kit na tumatakbo palapit sa kanya, hawak ang kawali. Ang takot sa mga mata nito noon, totoo ba yon o bahagi lang din ng palabas? Napatigil ang kanyang mga paa. Ang galit sa kanyang puso ay nakikipaglaban sa isang damdamin na ayaw niyang aminin. Pag-aalala. Hindi niya magawang umalis. Nananatiling nakatayo si Kit sa ilalim ng poste ng ilaw. Mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang tambol na walang tigil sa pagtugtog. Sinusundan niya si Elena Ilustre sa loob ng ilang araw. Nalaman niyang madalas itong pumunta sa lumang gusaling ito tuwing gabi. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niya ng pruweba. Ang kailangan niya lang gawin ay hintayin itong umalis at subukang pumasok sa opisina nito. Isang mapanganib na plano pero wala na siyang ibang maisip. Habang naghihintay, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Ang dalawang lalaki sa eskinita. Ang parehong mga lalaking nakita niya noon. Nagpapanggap silang nag-uusap pero ang kanilang mga mata ay laging sumusulyap sa kanyang direksyon. Napalunok si Kit. Gusto niyang tumakbo pero alam niyang kapag ginawa niya iyon, mas lalo lang siyang mapapahamak. Biglang lumabas si Elena mula sa gusali. Kasama si Joe Lim. Nagtatawanan sila habang naglalakad patungo sa kanilang mga sasakyan. Doon sa ilalim ng ilaw, may iniabot na isang makapal na envelope si Elena kay Joe. Ito na. Mabilis na inilabas ni Kit ang kanyang cellphone at pasimpleng kinuhanan sila ng litrato. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayang naka-on pala ang flash ng kanyang kamera. Isang mabilis na kislap sa dilim. Natigilan sina Elena at Joe. Sabay silang lumingon sa direksyon ni Kit. Ang kanilang mga ngiti ay biglang nawala, napalitan ng gulat at galitan. "Sino yan?" sigaw ni Joe. Kasabay noon, ang dalawang lalaki sa eskinita ay nagsimula nang maglakad palapit kay Kit. Mabilis. May masamang intensyon. Nataranta si Kit. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. "Habulin niyo siya! Kunin niyo ang cellphone!" Rinig niyang sigaw ni Elena. Tumatakbo si Kit. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Mas mabilis sila. Naririnig na niya ang kanilang mga yabag sa kanyang likuran. Malapit na. Aabutan na siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang paghila sa kanyang buhok, ang paghampas sa kanyang likod.
Pero sa halip, ang narinig niya ay isang pamilyar na sigaw. Kit! Mula sa kabilang kalye, tumatakbo si Rafael. Walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi nakadirekta kay Kit, kundi sa mga lalaking humahabol sa kanya. Bago pa man maabutan ng mga lalaki si Kit, isang malakas na suntok mula kay Rafael ang tumama sa mukha ng isa. Natumba ito. Ang pangalawa naman ay sinipa niya sa tiyan. Huwag na huwag niyo siyang sasaktan, sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay umuugong sa galit. Hinila niya ang kamay ni Kit. Takbo. Sabay silang tumakbo, palayo sa panganib. Ang mga kamay nila ay magkahawak, mahigpit. Sa sandaling iyon, nawala ang galit, nawala ang pagdududa. Ang tanging naroon ay ang pangangailangang protektahan ang isa't isa. Nagtago sila sa isang madilim na pasilyo sa pagitan ng dalawang gusali. Habol ang kanilang hininga. Ayos ka lang ba? Tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat parte ng katawan ni Kit. Tinitiyak na wala itong galos. Tumango si Kit. Hindi pa rin makapagsalita. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo sila sinusundan? Alam mo bang delikado yan? Sunod-sunod na tanong ni Rafael. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses. Dahil kailangan mong malaman ang totoo, nahihirapang sagot ni Kit. Ipinakita niya ang cellphone. Hindi ako kasama sa plano nila. Rafael, niloloko ka nila. Niloloko nila tayong dalawa. Tinitigan ni Rafael ang litrato sa cellphone, ang kanyang tita Elena at si Joe Lim, ang envelope. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang kasinungalingang narinig niya sa ospital, ang pag-takeover ni Joe Lim, ang panganib na sinuong ni Kit. Lahat ay nagsasabi ng isang bagay. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Tumingin siya kay Kit. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang purong katotohanan sa mga mata nito. At kasabay noon, ang matinding pagsisisi ay bumalot sa kanyang puso. Ang pulong ng Board of Directors ng Illustre Corporation ay ginaganap sa pinakamataas na palapag ng kanilang gusali. Sa labas ng malalaking bintana, tanaw ang buong syudad ng Maynila. Ngunit sa loob ng conference room, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Nasa unahan ng mahabang mesa si Joe Lim, ang kanyang mukha ay seryoso, habang ipinipresenta ang kanyang mga plano para sa kumpanya. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Elena Illustre. Ang kanyang nangiti ay tila nagpapahiwatig ng kasiguraduhan. Ang karamihan sa mga miyembro ng board ay tila sang-ayon sa bawat salita ni Joe. At dahil sa biglaang pag-alis ni Mr. Rafael Illustre sa kanyang mga tungkulin, patuloy ni Joe, ako ay naniniwala na kailangan ng kumpanya ng isang leader na may klarong direksyon at dedikasyon, isang leader na hindi aatras sa laban. At walang mas karapat-dapat para sa posisyong yon, kundi si Mr. Lim. Dagdag ni Elena, sinusuportahan ang bawat salita nito. Biglang bumukas ang malaking pinto ng conference room. Lahat ng mga mata ay napalingon. Nakatayo roon si Rafael Illustre. Ang kanyang dating magulong buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang dating walang ganang tindig ay napalitan ng kumpiyansa. Sa kanyang tabi, nakatayo si Marikit Kit Ramos, hindi nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng bestida. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit puno ng lakas. Natigilan sina Joe at Elena. Ang gulat sa kanilang mga muka ay hindi maitago. Pasensya na kung na-late ako, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Naglakad siya palapit sa mesa. Mayroon lang akong importanteng bagay na kailangan kong linawin. Rafael, anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Elena. Pilit na pinapakalma ang sarili. This is a closed-door meeting. Tita Elena, sabi ni Rafael, tinititigan ito ng diretso sa mata. Bilang isang ilustre, karapatan ko sigurong malaman
kung paano niyo pinagtutulungang sirain ang kumpanyang itinayo ng lolo ko. O isang malaking larawan ang lumabas sa screen sa likod ni Rafael, ang litratong kuha ni Kit. Si Elena at Joe Lim, ang envelope na naglalaman ng pera. Nanlaki ang mga mata ng mga board members. Nagsimula ang bulungan. Isang kasinungalingan. Sigaw ni Elena. Gawa-gawa lang yan. Talaga po ba, Ma'am Elena? Sumabat si Kit. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Kung kasinungalingan po, bakit niyo po ako inalok ng malaking halaga para lang layuan si Sir Rafael? Bakit niyo po ako ipinahabol sa mga tauhan niyo? At bakit niyo pinlano ang pag-atake sa akin, tita? Dagdag ni Rafael. Para magmukha akong mahina? Para mawalan ako ng tiwala sa lahat? Para mas madali niyo akong makontrol? Ipinakita ni Rafael ang isang audio recording. Boses iyon ng isa sa mga lalaking umatake sa kanya na nahuli nila sa tulong ng mga security ng mansyon. Umaamin ito sa lahat na si Joe Lim ang nag-utos sa ilalim ng direktiba ni Elena Ilustre. Natahimik ang buong silid. Ang ebidensya ay malinaw. Ang plano nila ay nabunyag na. Bumagsak ang balikat ni Elena. Wala na siyang masabi. Si Joe Lim naman ay namutla. Humarap si Rafael sa lahat ng board members. Inaamin ko, nagkamali ako. Naging irresponsable ako. Iniwan ko ang aking mga tungkulin, pero ang mga araw na nawala ako ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang leksyon sa buhay ko. Tumingin siya kay Kit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ang babaeng ito, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang babaeng ito na minaliit ko, na hinusgahan ko, ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi integridad, katapatan, at kakayahang magmahal ng walang hinihinging kapalit. Siya ang nagligtas sa akin, hindi lang mula sa mga taong gustong manakit sa akin, kundi mula sa sarili kong kadiliman. At kung may isang tao sa silid na ito na karapat-dapat sa tiwala niyo, hindi ako yon. Siya yon. Nakatayo si Kit, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa sinseridad na nakikita niya sa mga mata ni Rafael. Ang prinsipe ng dilim ay tuluyan ng nakahanap ng kanyang liwanag. Ang iskandalo sa loob ng Ilustre Corporation ay mabilis na kumalat. Si Elena Ilustre at Joe Lim ay agad na inalis sa kanilang mga posisyon at sinampahan ng kaukulang kaso. Ang buong pamilya Ilustre ay nayanig. Sa gitna ng kaguluhan, isang tahimik na pag-uusap ang naganap sa study room ng mansyon. Nakatayo si Rafael sa harap ng kanyang mga magulang. Si Don Ricardo ay nakaupo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pagsisisi. Si Doña Elena naman ay hindi mapigilan ang pag-iyak. Anak, patawarin mo kami, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay basag. Ang plano ko ay para lang maturuan ka ng leksyon. Hindi ko inakala na sasamantalahin ito ng kapatid ko. Hindi ko alam na ganoon kalaki ang galit niya sa amin. Tinitigan ni Rafael ang kanyang ama. Dad, naiintindihan ko kung bakit niyo ginawa yon, pero mali ang paraan. Ang tiwala, kapag nasira, mahirap nang ibalik. Alam ko, anak, at handa akong gawin ang lahat para makuha ulit ang tiwala mo, sabi ni Don Ricardo. Ngumiti si Rafael, isang ngangiting malungkot ngunit may pag-unawa. Hindi na kailangan, Dad. Ang mahalaga, natuto na tayong lahat. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ina. Isang yakap na matagal na nilang hindi nagagawa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ang unang hinanap ni Rafael ay si Kit. Natagpuan niya ito sa hardin, abala, sa pag-aalaga ng mga halaman, tila bumalik sa dati nitong gawi. Kit, mahinang tawag ni Rafael. Lumingon si Kit at ngumiti. Isang nangiting nagpagaan sa mabigat na dibdib ni Rafael. Salamat, sabi ni Rafael habang lumalapit. Kung hindi dahil sa'yo,
Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Ginawa ko lang po ang tama, sir, sagot ni Kit. Rafael, tawagin mo akong Rafael, pakiusap niya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Kit. Ang parehong mga kamay na may kalyo, ang mga kamay na gumamot sa kanyang mga sugat at nagligtas sa kanyang buhay. Kit, patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Nabulag ako ng galit. Nabulag ako ng sarili kong sakit. Umiling si Kit. Naiintindihan ko po, Rafael. Hindi, sabi ni Rafael. Hindi mo dapat intindihin. Dapat magalit ka. Dapat sinampal mo ako. Pero hindi mo ginawa. Iyon ang pinagkaiba nating dalawa. Ikaw, kahit anong sakit ang ibato sa'yo ng mundo, kabutihan pa rin ang sinusukli mo. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang mga kamay ni Kit. Sa loob ng maraming taon, akala ko ang halaga ko ay nasa apelyido ko, sa pera ko. Pero ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa puso niya. At ang puso mo, Kit, ang puso mo ang pinakamahalagang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Tumulo ang mga luha sa mata ni Kit, ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Gusto kong bumawi, sabi ni Rafael, hindi lang sa'yo, kundi sa pamilya mo. Ilang araw ang lumipas, dinala ni Rafael si Kit at si Mayumi sa pinakamagaling na cardiologist sa bansa. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, sinabi ng doktor na may pag-asa. Isang operasyon ang kailangan, isang operasyon na mahal, ngunit kayang-kaya ng tustusan ni Rafael. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kit si Mayumi na umiyak dahil sa purong pag-asa. Isang hapon, habang magkasama sila ni Rafael sa hardin, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat, lumuhod si Rafael sa harap ni Kit. Walang mamahaling singsing, walang magarbong selebrasyon. Kit, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Marami pa akong kailangang patunayan. Pero ipinapangako ko sa iyo na sa bawat araw ng pagbabago ko, ikaw ang magiging dahilan. Ikaw ang magiging inspirasyon ko. Marikit Ramos, papayag ka bang pakasalan ang isang iresponsable, mayabang at sirang ulong tulad ko? Tumawa si Kit sa gitna ng kanyang pag-iyak. Opo, Rafael. Papayag po ako. Ang kasal ni Rafael at Kit ay malayong malayo sa inaasahan ng alta sosyedad ng Maynila. Walang libu-libong bisita, walang magarbong dekorasyon, walang pitong-patong na cake. Ginanap ito sa isang maliit at lumang simbahan sa probinsya kung saan lumaki si Kit. Ang mga bisita ay ang malalapit na kaibigan at pamilya lamang. Nandoon ang mga magulang ni Rafael, ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan na matagal nang nawala. Nandoon din si Mayumi na matagumpay na naoperahan, ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Suot ni Rafael ang isang simpleng barong Tagalog. Sa paglalakad niya patungo sa altar, hindi na siya ang prinsipe ng dilim. Siya ay isang lalaking buo na, isang lalaking natagpuan ng kanyang sarili sa tulong ng pag-ibig. Nang tumugtog na ang musika para sa pagpasok ng bride, lahat ay napalingon. Naglalakad si Kit sa pasilyo, suot ang isang simpleng puting bestida na tinahi pa ng isa sa mga matatanda sa kanilang baryo. Walang mamahaling alahas, walang kumikinang na korona. Ngunit sa kanyang pagngiti, daig pa niya ang lahat ng reyna. Siya ang liwanag na nagpabago sa isang madilim na mundo. Sa harap ng altar, hindi maalis ang tingin ni Rafael kay Kit. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Minamahal kong Kit, simula ni Rafael sa kanyang panata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Dumating ka sa buhay ko nung panahong galit ako sa mundo. Akala ko, lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Akala ko, lahat ng tao ay may presyo. Pero dumating ka at ipinakita mo sa akin ang isang yaman na hindi kayang bilhin. Ang yaman ng isang mabuting puso.
Ipinapangako ko sa harap ng Diyos at ng mga taong naririto na aalagaan kita, poprotektahan at mamahalin habang buhay. Ikaw ang aking puhunan, ikaw ang aking kabutihan. Tumulo ang luha ni Kit habang siya naman ang nagsasalita. Rafael, mahina niyang sabi, akala ko noon, ang tanging misyon ko sa buhay ay alagaan ang aking kapatid. Akala ko, hindi ako karapat-dapat sa isang pag-ibig na katulad ng sa mga fairy tale. Pero dumating ka at kahit sa simula ay para kang isang masungit na kontrabida, ikaw pala ang prinsipe na magliligtas sa akin. Ipinapangako ko na mamahalin ka sa hirap at ginhawa. Sa bawat pagsubok, hahawakan ko ang iyong kamay. Ikaw ang nagturo sa akin na kahit ang isang simpleng probinsyana ay pwedeng mangarap. At ngayon, ang pangarap ko ay ikaw. Nang sinabi ng pari ang mga salitang, "You may now kiss the bride," dahan-dahang itinaas ni Rafael ang belo ni Kit. At sa kanilang paghalik, naramdaman nila hindi lang ang pag-iisa ng kanilang mga labi, kundi ang pag-iisa ng kanilang mga puso at kaluluwa. Pagkatapos ng seremonya, isang simpleng salo-salo ang idinaos sa bakuran ng simbahan, mga mesang gawa sa kawayan, mga pagkaing niluto ng mga kapitbahay, at masayang tugtugan mula sa isang lokal na banda. Lumapit si Don Ricardo kay Kit. "Hija, salamat," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. "Salamat sa pagbabalik mo sa aming anak." Ngumiti si Kit. "Hindi po, Don Ricardo. Si Rafael po ang nagbalik sa sarili niya. Ipinakita niya lang po sa akin na kahit ang pinakamayabang na puso, kayang magbago." Mula sa di kalayuan, pinapanood ni Rafael ang kanyang asawa, ang kanyang liwanag. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, habang papalubog ang araw, magkahawak kamay silang dalawa. Pinapanood ang mga taong nagsasaya. Walang kayamanan, walang mansyon, walang sports car. Simpleng pag-ibig lang. At para sa kanila, iyon ay higit pa sa sapat. Makalipas ang isang taon, ibang-iba na ang tanawin mula sa bintana ng opisina ng CEO ng Illustre Corporation. Hindi dahil nagbago ang syudad, kundi dahil nagbago ang taong nakatingin dito. Nakatayo roon si Rafael Illustre, hindi na ang aroganteng prinsipe na walang pakialam, kundi isang leader na may pananaw at puso. Ang kanyang mga desisyon ay hindi na nakabase sa kung ano ang magpapalaki sa kita, kundi sa kung ano ang makabubuti para sa kanyang mga empleyado at sa komunidad. Naglunsad siya ng isang malaking foundation sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Isang foundation na tumutulong sa mga batang may sakit sa puso bilang parangal sa kwento ni Mayumi. "Sir Rafael," sabi ng kanyang sekretarya mula sa pinto. "Nandito na po si Ma'am Kit." Isang ngiti ang agad na gumuhit sa labi ni Rafael. "Papasukin mo siya." Pumasok si Kit, dala-dala ang isang bayong na puno ng mga sariwang gulay at prutas. Ang kanyang damit ay simple pa rin, ngunit ang kanyang aura ay nagliliwanag. Hindi siya nagbago para bumagay sa mundo ni Rafael. Sa halip, dinala niya ang kanyang mundo sa mundo nito. "Adobo para sa lunch mo," nakangiting sabi ni Kit. Inilapag niya ang baunan sa mesa ni Rafael. Lumapit si Rafael at niyakap siya mula sa likod. Isiniksik ang kanyang mukha sa leeg nito. "Ito ang paborito kong parte ng araw." "Ang adobo?" Biro ni Kit. "Hindi. Ang pagdating mo." Bulong ni Rafael. Humarap siya dito at hinalikan ito ng malambing. "Kamusta ang araw mo sa foundation?" "Masaya," sagot ni Kit. "Nakita ko ulit si Mayumi. Ang sigla-sigla niya, tinutulungan na niya ang mga mas bata sa kanya. Sabi niya, gusto raw niyang maging doktor balang araw." Napangiti si Rafael. Ang isang simpleng kabutihan ay nagbunga ng napakaraming pangarap. "Uwi na tayo?" tanong ni Rafael. "Teka, hindi pa ba tapos ang trabaho mo?" "Tapos na," sagot ni Rafael. "Natutunan ko na ang pinakamahalagang trabaho ko
ay hindi dito sa opisina. Ang pinakamahalagang trabaho ko ay ang maging asawa mo. Magkahawak kamay silang umalis ng gusali. Hindi sila sumakay sa isang mamahaling sports car, kundi sa isang simpleng SUV. Sa biyahe, hindi negosyo ang kanilang pinag-usapan, kundi ang mga simpleng bagay. Ang aso na nakita nila sa daan, ang plano nilang mamasyal sa probinsya sa darating na Sabado, ang pananabik nilang makita ang paglubog ng araw. Pagdating sa mansyon, hindi na ito ang malamig at malungkot na lugar na dati. Ang hardin na dati pinabayaan ay puno na ngayon ng mga namumulaklak na halaman. Inaalagaan mismo ni Kit. Ang mga kasambahay ay hindi natakot, kundi masaya at itinuturing silang pamilya. Naupo sila sa isang duyan sa ilalim ng puno ng mangga, sa parehong lugar kung saan sila ikinasal sa kanilang mga puso bago pa man sa simbahan. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Tanong ni Rafael habang nakasandal ang ulo ni Kit sa kanyang balikat. Tumawa si Kit. Oo naman, gusto mo akong paglinisin ng sapatos mo. At pinaglinis mo ako ng tain ng kabayo. Ngumisi si Rafael. Sino ba namang mag-aakala na ang babaeng may hawak na pala ang magiging mundo ko? At sino namang mag-aakala na ang mayabang na prinsipe pala ang tutupad sa lahat ng pangarap ko? Sagot ni Kit, tumitingin sa mga mata ni Rafael. Sa kanilang pagtitiginan, wala nang bakas ng sakit ng nakaraan. Ang naroon na lang ay pag-unawa, pagpapatawad, at isang pag-ibig na hinubog ng mga pagsubok. Isang pag-ibig na nagpapatunay na hindi kailangan ng karangyaan o perpektong simula para makahanap ng tunay na kaligayahan. Minsan, ang kailangan lang ay dalawang pusong handang tingnan ang tunay na halaga ng isa't isa, handang magbago at handang maniwala na ang kabutihan pa rin ang pinakamalaking puhunan sa buhay. At sa paglubog ng araw, sa isang tahimik na hardin sa gitna ng Maynila, natagpuan ng isang prinsipe at isang probinsyana ang kanilang happily ever after. Hindi sa isang palasyo, kundi sa yakap ng bawat isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Rafael at Kit. Maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sa bawat salitang aking isinulat, sa bawat emosyong kanilang pinagdaanan, naramdaman ko ang inyong presensya. Naging tunay sila sa aking isip, at sana naging tunay din sila sa inyong mga puso. Ang kwento ni na Rafael at Kit ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng kabutihan na kayang magpabago ng kahit na anong puso, at sa pagpapatawad na nagbibigay daan sa isang bagong simula. Sana ay nag-iwan ito sa inyo ng isang munting aral at ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na naghihintay. Ikinagagalak po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang paborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Hinihikayat po namin kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay mahalaga at nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento.